Baha, Lunes hanggang Biyernes. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo. Life goes on! Nine, good morning, Lakay. Good morning, sister. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato ng kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahit para walang bahit Linis fantastic sa metal at plastic Number one ko to Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid White rose papaya wow White rose White rose papaya wow White rose White rose papaya May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Oh, so good! Komeo sa tanghon! So bagay sa bawat selebrasyon! So easy, so dami! Komeo sa tanghon! Komea Sotanghon. So good. Sotanghon. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan! Tara na magsayawan! Califacton, amoy nakaka-joyful. I am Rexeline Ann Cabaltero Reyes. I am a practicing health professional here in Ontario, Canada. Let's go to MX3. Paano siya nakatulong? When I tried MX3, aba! My body loves MX3. Magiging mommy ka na after ng shift mo. So I really need that push and help from MX3 capsule, which makes me a better me. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan! Tara na magsayawan! Califacton, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng charm. Kaya gamit ko,
Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Kumakaplo sa Charm! Charm Fabcon. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and better show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hanaw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas, 9 na minuto na makalipas ang 5:00 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig, ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo. Sina Henry Uri at Karen Oyong. Balansyadong balita. Pilipinas, araw ng Huwebes. 27 sa buwan ng Agosto, taong 2026 sa ulo ng mga balansyadong balita. Halaga ng piso, sumemplang na naman sa bagong record low. Rollback sa produktong petrolyo napipinto sa huling linggo ng Agosto. Budget insertion sa pambansang pondo sa 2027 haharangin ng Senado. Death toll sa trahedya sa Nepal sumampa na sa 270. 9 na Pinoy seamen na inaresto sa US, mabilis na pinadeport pabalik ng bansa. Mga Pinoy naman sa Amerika, inalerto ng Philippine Embassy sa US Immigration at the Visa Developments. Mahigit sa 12 bilyong pisong halaga ng illegal na droga sinira ng PIDEA. At face-to-face classes sa Lasal Green Hills sa Mandaluyong kinansela dahil sa isyu ng seguridad. Magandang hapon Pilipinas, kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyong at Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, sumemplang sa panibagong record low na 61.88 ang palitan ng piso laban sa dolyar ngayong Huwebes. Sa datos ng Bankers Association of the Philippines, nagbukas ang palitan sa 61.71 pesos at sumampa pa sa 61.89 bago nagsara ang palitan. Nahigitan nito ang dating all-time low na 61.847 noong July 24, habang mas mahina naman
sa 0.238 kung ikukumpara sa naitalang palitan kahapon ng 61.65. Samantala, inaasahang magkakaroon ng tapyas presyo ang produktong petrolyo sa huling linggo ng Agosto. Ito ay dahil sa patuloy na pagbaba ng halaga ng krudo sa world market. Mula August 24 hanggang 26, naobserba ng pagbaba ng oil prices sa mga sumusunod. Diesel, 3 pesos and 50 centavos kada litro. Gasolina, 1 pesos and 10 centavos per liter. At sa kerosene, 3 pesos and 50 centavos per liter. Karaniwang inaanunsyo ng oil firms ang adjustment tuwing Lunes, so isang araw bago maging epektibo kinabukasan araw ng Martes. Samantala, sa iba pang mga balita, tiniyak naman ni Senator J.V. Ejercito bilang chairman ng Senate Committee on Finance na walang mangyayaring insertions sa pagtalakay sa 7.2 trillion proposed 2027 national budget sa pagsisimula ng Development Budget Coordination Committee sa pagbibigay din ni Ejercito na bawat sentimong ilalaan ay kanilang babantayan. Ang mga amendment, lahat ay ilalahad sa plenary para pagdating sa Bicameral Conference Committee ay wala ng insertion. Narito si Ejercito. Iwawaksi natin ang pagwawaldas, susuriin ang bawat programa at sisiyasatin ang bawat ahensya. Dahil back to basics, dapat may pananagutan sa bawat piso at bawat sentimo ang ginagastos ng gobyerno. Sarap naman naging kontrobersya, lalo na sa mga questionable flood control projects. Hindi pwedeng maging business as usual na lamang ang ating budget process. We must learn from our mistakes. We must earn back the public's trust, and we must restore the integrity of this sacred mandate. Here's how we can make this happen. Any individual amendments should be made on the floor during budget deliberations and debates. Full stop. Babantayan at ipagbabawal na natin ang anumang last-minute insertions sa Bicameral Conference Committee. Umabot naman sa 270 ang napaulat na namatay dahil sa malawakang flash flood at mudslide sa Himalayan border ng Nepal at China sa Tibet. Ayon sa mga ulat ng international media, nasa higit 1,300 ang iniulat na nawawala na karamihan ay mga dayuhan mula sa India, Estados Unidos, Australia, United Kingdom at iba pang mga bansa. Posible umanong nagmula ang flash flood at mudslide sa ice rock avalanche, bunsod ng lindol sa Lende Kola River sa Nepal. Kumalat ngayon online ng video at CCTV footage ng pangyayari kung saan makikita ang pagtangay ng rumaragasang tubig at putik sa mga tao, sasakyan at pagkapinsala ng mga infrastruktura sa lugar. Nangako ng Amerika, China, the European Union at India na magbibigay ng tulong at magpapadala ng relief supplies sa Nepal. Samantala, tiniyak naman ang pamahalaan na walang mga Pilipinong nadamay sa nangyari sa malawakang flash flood sa hangganan ng Nepal at Tibet. Ayon sa Malacanang, sinabi na rin ng Department of Foreign Affairs na walang naitalang nasaktan o nasawing Pinoy sa nangyari. Patuloy namang nakamonitor ang pamahalaan sa sitwasyon upang malaman ang kalagayan ng mga Pilipino sa nabanggit na bansa. Ayon po sa siyam na Pinoy seafarers ang inaresto ng US Customs and Border Protection at pinadeport pabalik ng Pilipinas. Ito ang kinumpirma ni Labor Attaché Saul De Vries ng Migrant Workers Office ng Philippine Embassy sa Washington, D.C. Ayon sa opisyal, ang mga pinadeport na Pinoy seamen ay inaresto habang lula ng barko na nakadaong sa Port of Boston. Sinabi ni De Vries na hindi na nakausap ng mga kinatawan ng Pilipinas ang siyam na kababayan dahil sila ay na-deport na bago pa man matanggap ng opisinang abiso mula sa Amerika. Inirekomenda na sa Department of Migrant Workers na bigyan ng financial assistance at iba pang tulong ang siyam na nabanggit na Pinoy seaman. Ang pag-aresto sa kanila ay bahagi ng Oplan Tidal Wave ng US Department of Homeland Security. Target ng operasyon ng cruise ship seafarers na pinaniniwala ang lumabag sa batas ng Amerika. Samantala, nagpaalaala naman ang Embahada ng Pilipinas sa Washington, D.C. sa mga Pinoy na naroon sa Amerika kaugnay ng bagong development sa U.S. immigration at visa policies. Ito ay kasunod ng anunsyo ni U.S. President Donald Trump na naghahanda silang bawiin ang mga business at tourism visas na halos sa 200,000 mga dayuhan.
Kung mangyari, pinaniniwalaang ito na ang pinakamalaking single mass revocation o pagbawi ng visa sa kasaysayan ng Amerika. Paalala ng embahada ng bansa, kung may issue o concern sa kanilang visa, ay konsulta agad sa isang kwalipikadong U.S. Immigration Attorney o accredited legal service provider. Kung may mga katanungan o para sa mga emergency consular assistant at assistance to nationals, sinabi ng embahada ng Pilipinas sa Washington na maaaring tumawag sa 202-36-2767 o sa 202-769-8049 or mag-email sa atn@fembassy.us.org. Dagdagan lang natin ang detalye yan, partner, yung mga B1 at B2 o Business and Tourism visas ng Amerika na ibinibigay sa ating mga kababayan na mga Filipinos na nasa US ay kung ito pong mga B1 and B2 holders ay nagsisik ng asylum. Meron po silang in-applyan na asylum o di naman po kaya ay undergoing yung kanilang application for asylum or they are planning to seek an asylum. So para malinaw lang, partner, kasi baka matakot yung ating mga kababayan din, So isipin hindi nila lahat ng may B1, B2 visa. Yes, oo. Pero at the same time, kailangan pa rin naman na i-check at asiguraduhin ng mga visa holders, ng mga nabanggit na mga types of visas, na asiguraduhin na walang issue, walang concern sa inyong mga visas. And wag po kayong mag-overstay. Ayan po. So yan ang importante. Sundin lang po kung ano po yung tamang panahon na ibinigay accordingly dun sa visa na in-approve naman o in-applyan nyo. So yun lang naman, yung mga nagsisik ng asylum o meron na pong aplikasyon, ongoing application for asylum ng mga foreigners to the US. Samantala, mahigit sa 12 billion pesos na halaga naman ng illegal na droga ang sinilbihan ng Philippine Drug Enforcement Agency. Sa isang statement, sinabi ng PDEA na ang 12.34 billion pesos na droga na tumitimbang ng halos 2.2 metriko tonelada ay sinira sa pamagitan ng thermal decomposition sa Integrated Waste Management Incorporated sa 13 Martires City sa Cavite. Pinakamalaking volume ng illegal drugs na sinunog ay ang 12.06 billion pesos na halaga ng shabu. Kabilang naman sa major drug operations ang pagkakasamsam ng may 876,000 na gramo ng shabu sa Mimaropa at 906,406 na gramo ng kaparehong droga sa Valenzuela City. Tiniyak ni PDEA Director General Undersecretary Isagani Nerez na hindi na marirecycle o maibabalik sa merkado ang mahigit 12 billion pesos na halaga ng illegal drugs na winasak sa Cavite. Ito na ang pinakamalaking drug disposal activity ng ahensya ngayong taon. Samantala, kinumpirma naman ng Mandaluyong City Police na isang estudyante na nagpakilalang shooter ang natukoy na security concern sa Lasal Green Hills ngayong araw. Ayon kay Mandaluyong Chief of Police, Colonel Reynan Patam, nagsumbong sa kanilang mga magulang ang ilang estudyante matapos magpadala ng mensahe ang learner sa kanilang group chat na shooter ako, mag-ingat kayo. Sinabi ni Patam na nakatakdang kausapin ng pamunuan ng paaralan ng estudyante at kanyang mga guardian kaugnay ng insidente. Naka-online class po sila. Nag-reach out naman na po yung school official sa parents po. So anytime po, magkakaroon po sila ng pag-uusap. Ito rin po yung ating kapulisan. Samantala, hawak na ng National Bureau of Investigation ang kopya ng CCTV footages ng pamamaril ng 14-year-old na grade 8 student sa Ateneo de Zamboanga University. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, nire-review na nila ito bilang bahagi ng isinasagawang parallel investigation ng Bureau at personal niyang nasilip ang CCTV footages. Pero nag-iwan ito ng mas maraming tanong kaysa sagot. Hinimok ng direktor ang pamunuan ng eskwelahan na malinaw na makipagtulungan sa investigasyon, gayon din ang pamilya ng mga biktima. Idiniin niya na hamon sa pagsisiyasat na biktima rin ang mismong perpetrator sa pamamaril. Sabi ni Matibag, ang lumalabas ay maaari na lamang na maging responsable sa insidente ang may-ari ng baril na ginamit at kung ano ang safety protocols na ipinatutupad ng paaralan. Kasalukuyang nasa Singapore si Matibag kasama ang mga opisyal mula Office of the President, Office of the Speaker, DICT at CICC upang makipagpulong sa META.
21 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon, nanawagan naman ang Department of Interior and Local Government sa Kongreso na amyendahan na ang Robin Padilla Law upang gawing non-bailable ang illegal possession of loose firearms. Ayon kay DILG Secretary John B. Cremulya, dapat higpitan ang pag-iingat ng mga armas sa harap ng pinakahuling insidente ng karahasan sa mga paaralan. Sa briefing ng House Committee on Appropriations para sa panukalang 2027 budget, sinabi ng kalihim na isa sa mga nakikitang problema ang pagiging bailable offense ng illegal possession of firearms. Ininspeksyon naman ni DPWH Secretary Vince Dizon at NLEX Corp President Luis Reñon ang drainage system sa kahabaan ng EDSA Balintawak sa Quezon City. Kasunod ito ng pag-apaw ng creek sa lugar at nagdulot ng hanggang baywang na baha sa EDSA Balintawak noong nakaraang linggo na nagdulot pa ng matinding trapiko. Ayon kay Dizon, critical na solusyon para dito ang pagpapatayo ng malaking detention basin. Kasabay na rin ang pagpapalaki ng pumping station na target matapos sa susunod na taon. Humingi naman ng tulong si Dizon sa QCLGU para sa hamon-anya kaugnay ng right-of-way para agad na matapos ang proyekto. Pakinggan at panoorin po natin si DPWH Secretary Vince Dizon. But we're very happy to announce and very thankful to announce that NLEX Corporation will help us build it. No? Will help us build it. No? So, ang importante dito is kung makuha natin yung right of way with the help of QC, nandito si Engineer Pino, kung kaya natin magawa. Samantala sa kaugnay na balita, mas paigtingin pa ng Light Rail Manila Corporation o LMRC ang kanilang maintenance protocols matapos magkaroon ng water leak sa ilang bagon ng LRT1. Sa isang video ng netizen, nakitang napatayo pa ang isang ginang sa malakas na daloy ng tubig at pabirong sinabi na may signal number 1 sa Balintawak Station. Ayon sa pamunuan, nanggaling ito sa nasirang drain line valve ng isang aircon dahilan para tumagas ang tubig. Pinalitan na ng valve at sinabing isolated case lamang ito. Samantala, nakatagdang i-auction ng National Food Authority o NFA ang 37,000 tonelada ng aging pero de kalidad na bigas. Ito ay para bigyan daan ng halos kalahating milyon tonelada na aanihin sa paparating na wet harvest season. Ay kay NFA Administrator Larry Lacson, kailangan itong i-auction para mapakinabangan ng ating mamamayan at para na rin lumuwag ang mga warehouse. Pagtitiyak ni Lacson na bagamat may kalumaan na ang bigas ay dumaan pa rin ito sa tamang inspeksyon upang malaman kung ligtas pa itong kainin. Sa ngayon may 65 na inuupang warehouse o inuupahan dapat na warehouse ang NFA kung saan 46% dito ang kailangan ng espasyo para sa susunod na anihan. Samantala, sa kaugnay na balita, nanawagan naman ang Philippine Rice Research Institute sa mga lokal na pamahalaan na magpasana ng ordinansa para maibenta ang half rice. Ayon kay PhilRice Executive Director Dr. John De Leon, dumarami na ang kaning nasasayang dahil hindi naman nakakain at itinatapon lamang. Sa pag-aaral ng Food and Nutrition Institute ng DOST, lumabas na aabot sa 24.4 billion pesos ang halaga ng kaning nasasayang noong 2023. Ito ay katumbas ng halos 11 milyong sako ng bigas na kaya sanang mapakain ng higit 5 milyong Pilipino sa loob ng isang taon. Pakinggan natin si De Leon. Hinihikayat din natin yung mga ating mga munisipyo, mga syudad, mga probinsya, kung pwedeng magpasa sila ng ordinansa na nirerekomenda sa mga kainan na kung pwede silang mag-serve nung kalahating tasa lang. Opo. Para ngayon, natutuwa po kaming sabihin na from that time until now, meron na pong 47 na mga ordinansa na nagawa. Dito po sa inyo, sa NCR, yung Quezon City po at saka yung Metro Manila, yung City of Manila. Meron na po silang ganyang. Hindi makatarungan ang ginawang pagkukumpara ni Senator Robin Padilla sa mga pangalang Mary Grace Piatos sa mga pambansang bayani na gumamit ng alias. Ito ang pahayag ni Congressman Zia Adyong sa ginawang paghahambing ni Padilla sa mga pangalan sa acknowledgement receipts sa mga alias sa mga bayani noon. Paliwanag ni Adyong, baka bumangon sa mga libingan ang mga national hero kapag narinig nila ang paliwanag ni Padilla. Sa impeachment trial kahapon, ikinatutuwa
ikatwiran ni Padilla na walang mali sa paggamit ng alias dahil mismong si dating Senator Benigno Aquino Jr. ay gumamit nito. Pero ayon kay Congressman Adyong, malayong-malayo ito dahil ang usapin ngayon ay ang hindi tamang paggamit sa confidential funds ni VP Sara Duterte. Pakinggan po natin si Congressman Adyong. Respect to my brother in faith and sitting senator, I think those national heroes whose aliases were referenced would be probably rolling in their graves, no? After their nom de guerre, no? I think these are nom de guerre, no? Were mentioned in the same context as the allegation of misuse of confidential funds, no? To be mentioned with the same breath as Mary Grace Piatos, Mr. Pagong, Miss Pusa, Miss Bilat is no, but that's what the name reflected in the AR, di ba? Kaya nga sinasabi natin, Miss Bilat is already a way, a travesty to the memories and to the legacy which these national heroes have imparted to benefit the Filipino nation. No? To be put them on the equal footing as Miko Harina, as Andilim, as Miss Ngit-Ngit, is already again an insult to the sacrifices they have made for this country. 28 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Sumayin nyo na mga balita sa Balansyado. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Balansyado. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Abangan this Saturday. Hi, this is Paolo Valenciano and you are watching Scene Zone. Confessions ng isang concert director. So yun, yung first concert ko was Jericho Rosario. May nasisirang ilaw, may nasisirang stage effects. Kumbaga ang Nepo Baby ng Super Nepo Baby. I'm trying to change the reputation. Yung sex bomb, even after 3 times namin pinakita, sabi ko, Ira, sure ka dito ha? Kasi parang end of my career to. Concert set list, sino yung top 3 artists na pangarap mo? Maybe Ken might not be too comfortable with, but because may blessing siya ni Pablo or ni Justin, cut! Ay, bawal. Cut. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga.
umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, sister. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NVS, trending and viral show nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hot Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Angel po si Angelo Palmona sa gigiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa gigiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Nung start pa lang ng tournament, very confident kami. Alam namin kaya namin manalo. Alam namin kaya namin mag-dominate. Kailangan lang namin mag-execute ng maayos. Ano bang pakiramdam na ma-represent o masuot ang Philippine jersey? Sobrang honor siya na dala-dala mo yung Pilipinas, suot-suot mo yung Pilipinas, lalaban ka sa ibang bansa, lalaban ka sa iba't ibang bansa, tapos dala-dala mo yung Pilipinas. Sobrang saya na sobrang gusto mong gawin lahat ng kaya mo para maiuwi mo sa Pilipinas yung panalo. Madami naman malalakas na Pinoy when it comes to NBA 2K as well. We just need the spotlight. Kailangan lang namin ng opportunities. Hi, I'm Miguel. I'm Chris. And I'm Ian. We are Igilas Pilipinas. Panoorin ang aming exclusive interview sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Abangan this Saturday. Hi, this is Paolo Valenciano and you are watching Scene Zone. Confessions ng isang concert director. So yun, yung first concert ko was Jennifer Rosario. May nasisirang ilaw, may nasisirang stage effects. Kumbaga ang Nepo baby ng Super Nepo baby. I'm trying to change the reputation. Yung sex bomb, even after 3 times namin pinakita, sabi ko, Ira, sure ka dito ha? Kasi parang end of my career to. Concert set list, sino yung top 3 artists na pangarap mo? Maybe Ken. Sigurong mabilis na solusyon, although hindi naman wala kasi tayong wala kasi tayo namang mga glacier dito, wala naman po tayong mga yelo sa bundok para madaling maintindihan kung ano yung glacier, partner, yun yung mga yelo na namuo, na naging bato minsan sa patag, minsan sa bundok. Pag nauga ay babagsak, pag nakarating sa mga ilog-ilog matutunaw. Inaku po, yan nga po ang nangyari sa Nepal. Tama ba, partner? Oo. Geology, Geology 101. Pero ang nakakalungkot kasi dito, yung glacier na yan, na galing sa kabundukan, ay di ba, nabanggit mo nga may avalanche na nangyari, kaya tuloy-tuloy ito napababa. Ito yung galing din sa mga bundok ng Himalaya, sa bandang Nepal nga po yun. At
nakita naman natin sa mga video sa social media na sobrang bilis ng pagragasa. Naging ano na nga siya pagdating dun sa river, yung river na dinadaanan nung tubig, baha na yun, ay parang naging mudslide na siya. Kasi ang binabanggit, partner, siguro sa ating mga kababayan, yung kasi yung Nepal at saka yung China, ay meron po yung mga lugar na bulubunduking namamagitan sa kanila. Kahit hindi share a border, yun na po yun. Yung mismong gusali na yun, border po yun. Kaya doon nag-explain that explains kung ba't may mga foreigners din doon. I think yun yung daanan kasi kung gusto mong pumunta ng Tibet, gusto mong mag-hiking, mag-mountaineering papuntang Himalayas, so diyan ka dadaan, di ba? Ang napanood at nabasa ko, yung mga bumagsak na yelong tipak at halos naging bato na nga. Pagbagsak pababa, nadaanan pa yung maliliit, partner na nagkadurog-durog, kaya madaling natunaw at yung mga pinagtanggalan ng mga glaciers na mga putik-putik, sumama na. Kaya napakabilis ng kasi kaya naging mudslide na siya pagdating dun sa patag, di ba? Yan na nakita natin, Pero yung impact talaga kasi napakabilis, and I think yung kwento nga nung mga siguro sabihin na natin yung mga nag-uulat diyan, yung dagundong, kung ano yung tunog ng pabagsak na mga avalanche o snowman po yan, o naging mudslide na dumadagundong daw kasi yan. Kaya nakikita natin bago yung first part ng video, wala pa masyado, 'di ba? I think yung bago yan bago siya kumbaga bago siya dumating doon sa area na yun, papansin mo, nagtatakbuhan mo na yung mga tao, may naririnig na sila At may mga ibon na yung mga hayop, may mga ibon na lumilipad na palayo Gaano ka man kabilis tumakbo, naku, aabutin ka. Ang bilis Kung hindi man matangay ka kasama ng iyong bahay, at sa sobra, kasi yan lugar ho na yan, kilala yan dun sa Himalayan glaciers na tinatawag, na talagang maraming bundok po yan na matatayog, na sa sobrang lamig ay nagyayelo. Yung nga lang, ba't ganun, Kasi ang avalanche naman sa snow, nangyayari yan pag may movement, pag may biglang extreme change of temperatures, kunyari may nag-melt na portion siguro, tas kumalas yung mga ilang parte, at nagtuloy-tuloy na siya pababa, diba? So, hintayin natin siguro kung ano ba ang makikita nilang resulta. Yung sanhi pala. Ay binabasa ko, partner, kanina na dahil nga sa climate change natin, umiinit masyado po yung singaw ng ating mundo sa pagitan po ng greenhouse effect na tinatawag. Kasi, partner, hindi ba dahil sa manipis na yung namamagitang dingding ng araw at saka ng mundo, yung init po, plus galing pa sa araw at galing sa singaw ng mga makina, ng mga pabrika, ng mga planta, yun nagpapainit sa singaw, na sa sobrang init niyan, partner, ang tendency nga yung kapit daw ng mga glaciers o ng mga yelo sa bundok humuhuna. Humihina. Kaya yung kaunting kalog lang, hindi ko nagkakamali na itala ng USGS, 4.4 yung 4.4 lang yung yanig sa Himalayan Kaya nung mauga ng kaunti yung mga yelong nakadikit na naging bundok na nga halos, nung kumalog na kaunting kalog lang, pero hindi kaunti yung 4.4 yun, medyo malakas din yun. Umangat at alam nyo naman siguro, partner, sa atin, maglagay ka ng yelo sa palanggana, yung gawin mong parang bundok yan, partner, pakapitin mo sa bato pag nauga yan, partner, ang bagsak niyan, di ba? Parang parang domino, parang puzzle, parang talagang mabilis. At ang hirap kasi pag natabunan ka niyan, di ba? Ngayon ang tanong, kasi pinapahanap natin yung ating mga kaibigan sa UP at saka of course yung ating mga geologists dyan at saka si Ginoong Maharlagmay. Unfortunately, he has a meeting with the House of Representatives. Ang tanong, posible ba na mangyari yan dito sa ating bansa, anywhere in the country? But of course, the definite answer is no.
And it's not Kasi wala gonna naman tayong mga happen. bundok na may glacier. Na may yelo. na may yelo. Pero, kung mapapansin ninyo, yung mga krumaragasang baha, na hindi naman dati partner dumadaan sa mga subdivision, hindi naman tumutuloy doon sa mga pag-ipagitan ng bahay kung may iskinita yung bahay ninyo. Like for example, dyan sa area ng Rizal. Bakit dyan? Minsan, nakakakita tayo na yung sigal, yung sagwak ng tubig parang may alon sa kabahayan. Oo, ang bilis at ang lakas. Alam nila kung saan sila pupuntay. Oo, kasi yung mga kabundukan, ito na iin-in ng maraming tubig ulan kapag kaputag ulan, kung dyan ay wala ng puno o kakaunti na ang puno, well, maaring minina, maaring inuling, maaring kinahoy, o kaya naman partner ginuhab. Dahil nga hinukay at may mga minero riyan, o yung iba kinukwari. Naku, yung kwari napakalakas magpaguhab ng bundok yan, partner o ginawang highway. Hindi na ho kaya ng bundok na sumalo ng napakaraming ulan na hindi nakagaya nung tag-ulan noon. Na minsan ang ulang ibinabagsak, partner, sabi nga ng Pag-asa, may chance, may pagkakataon na ang pandalawahang oras na ulan minsan ibinabagsak ang pang-isahang araw, minsan ibinabagsak na lang sa loob ng 2 oras. Oo. Kanya yung bagsak ng tubig galing sa itaas papunta sa mga ilog, kasi ang una hong hinahanap ho pala, sabi ng mga taga-UP, na kalsada ng tubig ulan pag galing sa itaas ay yung mga ilog, sapagkat iyon ang kanilang alam at nasa sa isip ng mga tubig na ito yung aming kalsada Dito kami namulat na dumadaan pagka kami bababa, parang ganon. At kasi syempre ang direksyon nila ay palabas din sila papunta sa mas malaking body of water, which is yung mga karagatan. Ang problema daw, partner, yung mga sapa, yung mga estero ay natabunan na, nilagyan na ng building. May tapos yung iba puro basura. May housing project. Grabe, no? Kaya yung ulan, yung tubig na pagdadaan doon, nalilito na siya. Bakit teka muna, hindi naman ganito dati wala namang building dito dati. Ba't di na kami makadaan? Kaya naghahanap siya ng ibang daan, pumapasok na sa mga lugar na hindi na mo naman akalain na papasukin. At siguro, sa Pilipinas, ganyan ang problema natin. Yes. Pero on a bigger and wider scale, globally, is nabanggit mo, partner, na umiinit na talaga ang panahon dahil sa climate change. Yung mga ice caps, di ba parang may gano'n na, yung mga ice caps. Pero totoo to, hindi sa lahat tayo apektado. Yung mga ice caps po kasi sa Antarctica and also sa North and South Pole, natutunaw po yan, di ba? Pag natunaw po yan, anong mangyayari? Magiging tubig yan. Pag naging tubig ay ibig sabihin, lalalim po ang kalupaan, tataas yung sea level, at ang buong mundo ay magiging water world na po. Now, what can we do as an individual? Of course, sa pangkalahatan, sabi nga ni partner, mayroong naalala ko nung ako'y may na-interview akong partner yung mga advocate ng energy conservation. Yung salitang luho, ito, pakinggan natin ito, isa-share ko lang ito sa inyo. Malaki ang magagawa nito kung babawasan natin para sa climate change. Luho, ano yung luho? Meron ka ng cellphone, meron ka pang iPhone, meron kang iPad, ano pa? At meron kang laptop, meron ka pang sa bahay, meron ka pang desktop. Dami mong tech desktop. Ano ibig sabihin yan? Pag yan daw isinaksak natin ng sabay-sabay, partner. Pag yan ay isinaksak natin ng sabay-sabay, kailangang mag-produce ang mga planta ng maraming kuryente. At pag maraming kuryente ang kailangang i-produce, kailangan niyang yung planta gumana ng matindi, at sa paggana ng matindi ng mga planta ng kuryente, partner, kinakailangan niyang magbuga ng maraming singaw. Kasi kinakailangan niyang dagdagan yung kapasidad, although may mga certain limits na yan. Pero siyempre nga, sa pagdami ng kumukonsumo ng kuryente, sa pagtaas din ng konsumo ng mga planta ng kanilang enerhiya, gamit ang mga kung anong gatong man yan na nagbubuga ng mainit na singaw, ay yan ang nagpapainit na isa sa ating ozone, anong tawag yun? Yung gas emission na binabanggit natin. Pati pala carbon emission. Pati pala, partner, yung pagligo.
sinasabi nung na-interview ko noon, pag naliligo ka, sa halip na yung isang timbang malaki ay tabuin mo at dahan-dahanin mong patuluin siya sa iyong katawan. Sa iyong katawan, nakakatipid ka sapagkat nababawasan mo yung pagbomba ng tangke ng tubig sa subdivision ninyo o sa bahay ninyo na ang gamit din ay kuryente. So, ang ibig sabihin nung nakausap mo, partner, ang pag-produce ng energy, anumang klaseng energy yan, ay may epekto sa ating kalikasan, sa ating klima, sa temperatura po ng ating bansa, kung sa ating lugar, 'di ba? So actually totoo naman may epekto naman talaga, 'di ba? So yung mga sinasabi nga natin na dapat pag-isipan natin mabuti. Kala natin nakakatulong tayo pag nagtitipid tayo, hindi tayo nagtatapon, hindi tayo gumagamit ng plastic, hindi tayo masyadong gumagamit ng papel, nagre-recycle tayo ng papel kasi nagpuputol tayo ng puno, ang papel ay gawa sa puno, 'di ba? Pero pag gumamit naman tayo ng lahat ay kuryente, 'di ba? Sabi mas tipid to kasi 'di ba yung yung hand dryer sa mga CR, 'di ba? Kuryente 'yon. Compare mo kung magtitisyo ka o di ba? O parang napkin ganon, hand towel. Basta tapon mo. Para kasing pareho lang din siyang wasteful. Kasi nagpo-produce ng electricity yung hand dryer na nabanggit mo ay kailangan i-produce ng planta ng kuryente. Paminsan coal powered 'yan, 'di ba? O di naman kaya kung swerte pero tayo pagka solar power, ganun din naman yung tissue paper, 'di ba? Nabanggit mo kasi yung dalawa na yan, hindi naman uso dati yan. Dati panyolito lang. 'Di ba? Panyolito lang na yung tawelet na maliit, may baon kayo lagi. Yung panyolito na yun, partner, minsan maghapon mo nang ginagamit 'yon. At pagkatapos, lalabahan mo kasama ng ibang mga labahin. Mas tipid yun sa enerhiya. Yun yung noong araw kasi. Noong araw, partner, hindi ba? Ngayon kasi convenience na talaga. At saka, partner, pansin ko ngayon, konting basa lang ng kamay mo, ang dami mong tisyong huhugutin. Di ba? Maraming puno ka talagang babaklasin para makagawa ka ng tissue. Pero, 'di ba, sabi mas tipid nga pagka yung electric na hand dryer. Pero sa una siguro sa unang tingin mas tipid kasi hindi ka nagtatapon ng tissue. Pero yun nga, yung kuryente naman na pinoproduce nun, 'di ba? Yun naman yung kapalit nun. Tapos minsan nag-CR ka. 3 daliri lang yung pinatuluan mo ng tubig. Bubuhayin mo si hand dryer. Di ba? Minsan mag-isip tayo mga kababayan. Kung paano tayo mabuhay ng pang-araw-araw. Naiipon kasi yan Pero, well, of course, kasabay ng ating pag-iisip ay yung ating dinadasal din naman. Kasi hindi na natin, that's beyond control. Yung partner, anong tawag riyan? Climate change. Mahirap hong kuha yan. Mahirap hindi na mahirap i-reverse. Kumbaga, hindi na tayo pwede kasing bumalik sa back to zero, ika nga. At saka imposible yun. Bukod kasi sa ating bansa, marami po ring mga bansa nagko-contribute, hindi lang naman Pilipinas. Ano ba yung mga bansang matataas ang emission ayun yung mga first world countries. Diba? Sila yan Kanya nga po, sa atin, paano yan? So, dapat mamamayan, maging maingat, maging masinop, maging magkaroon ng malasakit sa kalikasan, sa kapwa-tao. At samahan natin siyempre ng mga proyekto ng gobyerno na matatatagan. Ayun nga lang, ang problema, babalik na naman tayo. Ayan na, kasi kung rumagasaho yung tubig nang dahil po sa climate change at pagkatapos ang sinabi sa iyo mayroong flood control, kaya lang ginost pala dahil ibinol sa ampera, hindi na kasalanan ng climate change yon. Hindi ho ba? Kung bakit may naaanod na kabahayan at kabuhayan at mga tao. Kasalanan na po yun ng mga ganid at mga walang pakundangang kurakot na opisyalis po ng gobyerno. So, kailangan sabayan po yan. Mga mamamayan, gawin ng bahagi nila. Ang gobyerno naman maging sana'y masinop sa paggamit ng pondo at tumigil na po yung mga walang kabubusugang hindi natin maintindihan kung bakit ang dami-dami na ng kayamanan. Saan pa ba ninyo, Sus Maria Josep? Saan pa ba ninyo gagamitin yan?
kahit na kayo'y mag-apo pa sa talampakan, sa tuhod, sa singit, hindi na mauubos yung mga naimpok ninyong kayamanan. Mga tinamaan kayo ng magaling, ha? Sa dami na ng inyong pera at ari-arian, tigilan na ninyo yan. Ha? Maawa na kayo. Sapagkat itong climate change na ito, hindi na ho ito kwan. Hindi na ho ito biro. Ay pag wala tayo, partner, tingnan mo ang Japan. Ang gaganda ng mga infrastruktura nila sa flood control project nila. Bibilis nilang gumawa, di ba? Kahit may climate change. May mga, pero ang Japan di rin naman perfect. Meron mga areas doon na binabaha rin, may mga nasisira rin naman ng mga infrastructure doon. Pero ang nakikita natin kasing diferensya yung hindi lang sila rumiresponde pag nandun na yung sakuna. Naghahanda sila, nag-iisip sila ng paraan para maiwasan din. Hindi sila, anong tawag riyan, proactive kasi sila hindi sila reactive. Reactive, proactive sila. Tayo kasi dito, reactive Kung may baha, dun lang kikilos Yes. 'di ba? Na ito ang solusyon. Magpadala ng maraming rubber boats. Nawala na yung ugali nating parang langgam na kapag katag-araw ay tayo ay sige ng pag-iimpok at pagsasagawa ng mga bagay na makapagpapaunlad at makatutulong sa ating kabuhayan. Saka lang tayo minsan nagkukumahog, partner, kapag tag-ulan at tumutulo na ang bubong at bumabaha ng kapaligiran. Samantalang maraming mga oras naman na dapat sana hindi natin nasasayang at salaping hindi ho na wawaldas. For that matter, siguro naman baka itong nangyaring ito sa Nepal, partner, na tayo nakikiramay sa napakaraming nasawi. Malayo man po sila sa atin, mga kapwa natin tao ito at nilalang ng Panginoong Diyos, ay tayo po'y nakikiramay sa kanila at sa kanilang pamilya. Meron yata, tama ba? Pwede mo na bang banggitin? Siguro pwede na. Ibanggitin na lang natin siguro yung source. Ikaw ay aking bibigyan ng isang Flash Report. Flash Report! May flash report po tayo mula sa Nepal. Naku, unfortunately, meron pong naiulat na nawawala, still missing, na isang Pinoy sanhi po ng mudslide na nangyari sa Nepal-China border nung araw ng Miyerkules. Ito po ay ayon sa impormasyon na ating nakalap galing po sa Nepal Tourism Board, and as of 12 noon ngayong araw po, 27th of August, ang araw po ng Huwebes, ay may isang Pilipino po na naiulat na nawawala. So in total po, ayon sa Nepal Tourism Board, meron 644 individuals reported missing. Alam mo ba, partner, ang pinakamataas na bilang dito ay galing sa India. May 178 reported missing. Sinusundan ito ng, i-double check lang natin para hindi tayo magkamali, partner, ha. 178 sa India, ang Nepal 127. Sila yung pangalawa na marami pong reported missing. And meron din pong mga reported nationalities from Australia, Belarus, Belgium, Bulgaria, yung bang partner, Canada. With your indulgence, yung bang Pinoy na napaulat, anong kanyang lagay doon? Turista ba siya? Wala pa nga impormasyon. Pero siguro kung galing to sa Nepal Tourism Board, baka turista. And kasi alam mo, mainam nga at siguro nakapagtala sila, so importante rin na tinatala nila yung mga tourists, mga foreigners na pumapasok doon sa Nepal-China border. Aside from that, ang daming nationalities, partner, hindi lang Pilipinas. May Finland, France, Germany, Hungary, Italy, may Ireland, Japan, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Malaysia, Netherlands, New Zealand, Portugal, Russia, Serbia, Singapore, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Ukraine, United Kingdom at USA. So tayo po ay nagdarasal na sana kung iyang ating kababayang Pinoy na yan ay nawawala nga, sana mahanap ng ligtas, buhay at ligtas. Sana ay wala na silang mga iba pang kasama. Kasi hindi natin alam kung
May mga kasama ba sila? May mga ano bang kanilang pakay? Kung sila nag-hiking man or Baka nagtatrabaho dun. nagtatrabaho. Diba? Hindi natin masabi. Pagdasal natin sila at ang iba pang kapwa natin nilalang na ngayon ay talaga namang nakakapanghilakbot ang sinapit po dyan sa bansang Nepal. At dito sa ating bansa, tayo po'y talagang umaapila, naninikluhod. Sa mga ang negosyo ay pagmimina. Sa mga ang negosyo ay pagkukwari. Sa mga ang negosyo ay paglalaging. Maniwala po kayo sa hindi. Talagang kami ang maapektuhan niya kasi wala naman po kaming bahay sa kuwan eh. Wala kaming bahay sa Amerika, wala kaming bahay sa Europa, wala kaming bahay na pwedeng pag nagkaroon dito ng krisis at nagkaroon ng problema rito sa ganyan, lilipad kami. Kayo meron kayo eh. Aminin na ni Church sa hindi. O kung wala man kayong bahay, makakalipad kayo sa mga lugar na may mga mahuhusay na mga gusali at mahihigpuan ninyo ng matagal. Dahil may pera kayo. Pwede kayong mag-book agad-agad sa Hong Kong, partner. Mag-book agad sa Singapore, sa mga hotel na malalaki at di ba? Habang dito'y may crisis. Pagkatapos magbabahagi na lamang kayo ng pambili ng mga food packs. Yan yun eh. Yan ang realidad nun eh. Pero yung mga kababayan nating dahil sa pagmimina, dahil sa sa inyong pagkukwarit, paglalaging, kakakalbuhin ng bundok, raragasa dito ang tubig baha at ang mga putik at bato. Pag ang bahay namin ay natabunan, wala kaming kaagad pang pagawa. Pag ang aming kabuhayan ay nasira, wala kaming pagkikitaan. Pag ang aming mga mahal sa buhay ay nasa lanta, hindi naman ninyo kami kagaya na marami kayong inimpok sa mga bangko na kaagad-agad ninyong mapapalitan ng anumang masisira at mawawala. Kaya sana maawa kayo. Tigilan na ninyo yan. Maging simple lang naman saan ang buhay. Lalo na kung natikman na naman ninyong lahat, partner hindi ba? Ito ho'y talagang kumaari lang umiyak. Sapagkat sa nakita ko, partner, kung hindi man tayo ganyan ang mangyari, dahil wala man tayong mga yelo, so itinatakbo po ng mga pangyayari kapag bumabaha. Ang bilis, partner, umangat ng tubig sa Pasig, sa Marikina River. Marikina River. Sa Pasig River. Ang bilis. Pumapasok na mga baha na hindi naman dati. Ngayon, yung Bulacan, may mga ere pa sa Bulacan, sa Pampanga, na nakalubog pa rin sa tubig baha. Ang mga naipundar na mga pinangarap na mga bahay at sasakyan. Ano na ngayon yun? Di ba? So, sana naman ay tigilan na natin yung masyado tayong attached dun sa material. Material lang yan, partner eh. Hindi dapat, So, sana, panambitan. May the force. I don't want to say may the karma do the duty. Hindi naman pero Diyos nang bahala sa inyo. Pero sana naman, ang problema kasi iba wala nang kinikilalang Diyos, partner eh. Ay malalaman nila yan pagka salapi na lang ang dinidiyos ng iba eh. 6:04, babalik po tayo. Ako si Henry Uri. At ako po si Miss Karen Owi. Balansyado! Wow, ang saya. Isang barangay na labada? Puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dunit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggal
Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahit para walang bahit, linis fantastic sa mesa lang plastic number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos tax-free. Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white nickel-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. Hi, my name is Mayor Francis Israel Macobenta. I'm from San Diego. I'm an advanced clinician in neuro and spine surgery. As an advanced clinician, you have to make sure that you coordinate everything. Our goal is to have an optimal surgery outcome for the patient. Having MX3 in my life, taking it, knowing that this is in my body, it gives me a lot of confidence. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful! Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid! White rose papaya, wow, white rose.
papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Might not be too comfortable with, but because may blessing siya ni Pablo or ni Justin, cut. Ay, bawal. Cut. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Angel po si Angelo Palmones sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on. Nine, good morning, Lakay. Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Bara Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Irasyao 6:15 ng gabi. Balansyado. Samantala, mga bayani po na hindi may kukumpara daw sa mga gumamit ng alias para sa bayad ayon sa Malacanang. RH number 14, Leth Narciso. Leth!
Magkaiba ang mga bayaning gumamit ng alyas sa pakikipaglaban para sa bayan at ang mga taong gumamit ng alyas para sa bayad. Ito ang binigyang diin ng Malacanang kaugnay ng ginawang paghahambing ni Senator Robin Padilla sa paggamit ng pseudonym ng mga bayani noon at alyas sa mga resibo sa confidential funds ng Office of the Vice President. Giit ni Palace Press Officer Claire Castro, ang mga bayani ay gumamit ng alyas para maitago ang kanilang pagkakakilanlan habang ipinagtatanggol ang bayan at wala itong bayad. Malinaw rin anyang totoong tao ang mga bayani, samantalang ang mga alyas sa resibo ay hindi pa sigurado kung mga totoong tao o multo o ghost beneficiaries. Kaugnay nito'y sinabi ni Castro na hindi nila huhusgahan si Senator Padilla dahil karapatan nitong magpahayag ng saloobin. Pero kailangan anyang maipakita sa taong bayan ang katotohanan para hindi maligaw ang mga kabataan sa naging papel ng mga bayani. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ms. Let Narciso. Samantala, paniningil ng student loan sa mga lugar na tinamaan ng kalamidad dapat suspendido ayon kay Senator Bongo. RH28 Raymond Adpaas, ibalita mo Raymond. Hinimok ni Senador Christopher Bongo ang lahat ng mga ahensya ng pamahalaan at tiyaking na ipatutupad ng tama ang Republic Act 12077 o ang Student Loan Payment Moratorium During Disasters and Emergencies Act. Sa ilalim ng batas ay suspendido ang paniningil sa utang ng mga mag-aaral sa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity dahil sa mga pagbaha at gaya ng naranasan ng mga nakaraang linggo. Giit ng senador, pinaglaban nila ang batas para matulungan ang mga estudyante habang bumabangon sa epekto ng mga kalamidad ang kanilang mga pamilya. Kaya't sabi ni Go, dapat tiyakin ng mga eskwelahan na malinaw sa mga mag-aral ang kanilang karapatan sa ilalim ng batas. Ilang mga lugar na ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa mga pagbaha. Ito ay sa Bataan, Bulacan, Pampanga at lalawigan ng Cavite. Ito si RH28 Raymond Adpaas para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Raymond. Samantala, pagtaas naman ang matrikula sa mga state universities and colleges. Isusulong o sinusulong ng pagtaas ng matrikula sa mga state universities and colleges isinusulong ng CHED. Bakit tataasan? Bakit? Dapat gusto nila nga ibaba, di ba? Dapat ibaba ito. Oo. RH number 12, Milky Rigonan. Milky. Isinusulong ng Commission on Higher Education na maitaas ang matrikula sa mga state universities and colleges. Sa interpellation ni Tingog Party List Representative Jude Asidre sa briefing ng House Committee on Appropriations, tinanong niya si CHED Chair Shirley Agrupis kung bukas ang komisyon na magtakda ng makatuwirang tuition fee rate sa mga SUC. Sa panukalan ni Asidre, baka pwedeng maitaas sa 200 pesos per unit ang tuition fee rate sa mga SUC. Nilinaw ni Asidre, makasisigurong hindi ipapasa sa mga estudyante ang pagtataas ng matrikula dahil malinaw sa Free Higher Education Act na ang gobyerno ang magre-reimburse. Sagot ni Agrupis, mayroon silang proposal para sa multi-year composite fee at kapag maitaas ang matrikula, pwedeng matugunan ang mga problema sa infrastructure, faculty equipments at para magkaroon din ng mas dekalidad pang edukasyon. Ako si Milky Reguna, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Milky. Naku, parang aanin ng katakot-takot. May college ka pa ba? Hindi, tsaka meron tayong at sabagay, ito kasi ay baka sa mga private, pero state State universities and colleges. So public schools to. May pre-tuition fee na tayo, hindi ba? Dapat hindi daw ibabalik atin ng estudyante. Siguro mahanap natin ay paliwanag ito ng CHED. Samantala, mababang age group ng mga tinamaan ng leptospirosis ngayon taon na itala sa San Lazaro Hospital. Mababang age group, sabihin mga mas bata. Bumabata. RH19 na nulas kay Balita Mayantina. Karamihan sa mga tinamaan ng leptospirosis na naka-admit sa San Lazaro Hospital sa Maynila ay edad 19 hanggang 35. Ayon kay Dr. Rogen Solante, mababa o bata ang naturang age group na ibig sabihin lamang ay wala talagang pinipiling dapuan ang leptospirosis, mapabata man o may edad. Kaugnay nito, aabot na sa 155 na leptospirosis patient ang naka-admit sa San Lazaro Hospital ngayong Huwebes, habang 9 na ang nasawi ngayong buwan na nasa edad 22 hanggang 59. Paliwanag ni Solante, karamihan sa mga nasasawi na leptospirosis patient ay dahil sa pulmonary hemorrhage
stage kung saan nagkakaroon ng pagdurugo sa loob ng airways o baga kaya't nahihirapan ang baga na magpasok ng oxygen sa katawan. Paliwanag nito kapag tinamaan kasi ang baga, mataas talaga ang posibilidad na masawi ang isang pasyente bukod pa dyan ang multi-organ failure. Ito si Manila Girl RH9 Tina Nolasco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you! Manila Girl Tina Nolasco. Samantala, bangkay ng isang lalaki natagpuan sa isang drainage sa Barangay Bayanan sa Muntinlupa. Live, si Noche Kakas. Noche. Kuya Henry at Miss Kay, nakuha na itong bangkay o na-retrieve na ng Muntinlupa City Disaster Risk Reduction and Management Office itong bangkay ng lalaki na natagpuan dito sa isang underground drainage sa National Road, Barangay Bayanan, lungsod ng Muntinlupa. Henry at Miss Kay, wala pang pagkakilanlan itong katawan ng lalaki na nakahandusay ito sa malapit sa isang creek. Ayon sa isang witness, namimingwit siya kanina sa ilalim ng tulay nang mapansin itong katawan ng tao. Dahil dito agad siya tumulong o humingi ng tulong sa barangay personnel na humingi rin naman agad ng assistance sa police substation. Kuha na itong bangkay ng lalaki at patuloy na inimbestigahan ng Muntinlupa City Police Station. RH27, Noche Kakas, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche Kaka. Samantala, BIR at Ayala Corp lumagda ng Memorandum of Agreement o MOA para sa AI-powered tax assistant. RH23, Edwin Duque. Balita mo yan, Edwin. Tama, Ms. Karen, lumagda kanina ng Memorandum of Agreement sina BIR Commissioner Chanito Martin Pintosa at ang Ayala Corporation, pati na rin ang Data Science and Artificial Intelligence Group. Ito ay para bumumono ng tol na tutugon doon sa mga aktual na pangailangan ng BIR at paglipat na rin ng mga kalaman upang matulungan ang BIR na ma-institutionalize itong tinatawag na TERE. Nangako ang Ayala na makipagtulungan din sa BIR sa pagsulong ng AI sa serbisyo at pagsunod ng buwis. Sa pamamagitan naman ni TERE, ang Tax AI Assistant ay matulungan ang mga papublikong pangailangan o paglilingkod na makapagtrabaho ng mahusay at tumugon doon sa mga pagbabayad ng buwis nang may malinaw na pareho, mabilis at mas madaling ma-access ang mga serbisyo publiko. Ariston Patria Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Noche Kakas. Edwin Duque pala yun. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag darinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kling-kling na! Sige, Diyos, babawi ako. Makinig tuwing anong araw yan? Linggo sa kanilang programang Visaya Time. Wow! Si Kuya Noche at si Kuya Edwin. Anong oras yung Visaya Time? Programa. Anong oras yung Visaya Time nila? Alas 8, hindi ba? Alas 8 ng gabi tuwing linggo. Visaya Time. Ay, magkamukha na ho kasi pareho magandang lalaki yan. Ang mga galing, tsaka mga Bisaya sila, di ba? Sinong winner natin? Ito, hindi Bisaya to. Si Lara Taga Pangasinan na ayan. Hi, Lara Lynn. Hello po, ma'am. Hi po. Saan po kayo sa Pangasinan, Mama Lera? Ayun ba kanyang nickname? Yes po. Lera. Anong pangalan po ng inyong tatay, Larry, at ang nanay nyo si Lynn? Hindi po. Mali.
Mali ka, partner. Saan ba ang Leraline? No, Leraline. Parang saan ba ho kayo, sino bang nabigay sa inyo ng pangalan? Hindi ba kayo napagkakamalang brand ng gamot, Ma'am Leraline? Grabe naman. Pampaganda, gamot na pampaganda. Pampakinis ng kutis. Parang ano po kayo parang mamahaling skincare. Wow, ayan. Kaya pag kayo'y nagnegosyo, hindi na kayo mahihirapan ng pangalan. Leraline Beauty Products. Di ba, ma'am? Yes, Hindi totoo yun, Leraline. Ngayon ako bakit to Leraline? Yes po. Bakit Leraline ang inyong pangalan? Sino nakaisip niyan daw? Si mother ko po, tapos yung tita ko po. Talagang hindi na nila tinanong yung tatay mo. Sila lang nag-decide. Silang nag-decision. Si tita at si nanay. Wala ka namang ambag, sabi na. Kami na iisip ng pangalan ng anak natin. Saan galing daw yan, Leraline? Sa ano po, yung Leo po yung papa ko, tapos Reyma po yung ayun naman pala. May ambag tapos naman yung din po sa tita ko po. Abay, may kasama naman si tita naman. Yes po. Leo, tapos? Reyma. Reyma. Opo. Tapos, yung Lin? Tita. Tita Lin po. Anong tunay na pangalan ng Lin? Ba't nakisaw-saw naman? Sinama lang po. Ikaw, tita, buti. Siguro close si tita kay mama mo, no? Close na best friend magkapatid. sila. May ganun di ba? Yung magkapatid na best friend din. Sila lagi magkasama. Tapos paminsan pareho pa ng damit. Alam mo yun? Tama ba ako? Oo, di ba? Bakit di pa sinama yung isang tito ninyo? Tsaka yung isang... yung tsaka yung kapitbahay. Mahaba na daw yung pangalan ni Leraline yan. Buti hindi nagtampo yung ibang tita mo. Oo nga, bakit siya lang? Bakit si Lin lang? Paano naman kami? Ano bang pangalan ng ibang mong tita? Anong pangalan ng isang mong tita? Anong pangalan ng isang mong tita? Ruby po. Di dapat Leraline Ru. Hirap. Tinan mo, haba nga naman. Saan pala kayo, Ma'am Leraline, sa Pangasinan? Lingayen po. Sa Lingayen. Ako. Ingat. Maulan ba rin swimming ngayon? Tayo dyan, swimming. Hindi naman. Maulan pa rin po. Baha na po Ay, nako. Saan ang baha? Malapit sa inyo? Dito po. Minsan pinapasukan yung bahay pag high tide po. Kasi malapit kayo sa dagat. Sa dagat. Sa ilog po. Sa ilog. Ilog. Kayo ho'y mag-iingat at pagka po umuulan na, lumikas agad. Ano ho? Yes po. Sige, ito na. Ito na. Pambili ng beauty product. Mayroon tayong pampaganda. 500 pesos in GCash. Pero sagutin mo muna to, Ma'am Leraline. Ano pong istasyon ng radyong kauna-unaan sa Pilipinas at numero 1 sa mga taga-Lingayen, Pangasinan? Ma'am Leraline. DZRH po. Ayun. Ano po sa lingwahe ninyo? Ano ba lingwahe ninyo? Panggalatok ba yan? Pangasinense. Ano ho sa Panggalatok ang DZRH? Ganon pa rin po, sir. Kala mo Magaling! Kala mo Galing naman ni Ma'am Le. Thank you, Ma'am Leraline. Kumusta mo kami sa tatay mo, sa mama mo, at kay Tita Ruby. At sa tita mong Sausawera. Si Tita Lynn at si Tita Ruby. Biro lang yan, tita. Magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Lilibre kayo ni Leraline. Meron siya 500 pesos. 500 pesos. Thank you, Lira. Thank you, Ma'am. Pati ako nabubuyoy. Thank you. Hirap mag-isip ng pangalan ng anak. Grabe. Lalo na kung may tita na gustong dapat sama nyo ko. Ikaw pala, bakit ka, Karen? Ba't ka to? Ba't napunta sa'yo? Alam mo, kasi, makapagalitan mong tatay ko na nasa langit. Alam mo yung feeling kong tamad silang mag-isip na okay, Karen. Tapos yung sumunod, Kevin. Diba? Kasi si Papa Kingsan. Kaya. Pero yung mama ko, wala. Norma, diba? Pero yung youngest namin, nag-effort sila konti. Alam mo, ang Christopher John. Dalawa na pangalan. Ang pinaka gusto kong pangalan, dito, at hindi pinalad na maging pangalan ko. Ano? Yung Don Carlos. Sobrang pangmayaman. Sobrang astig ng Don Carlos. Oo nga. Diba? Oo, talaga naman. Bukod sa lalaki na,
tunog mayaman pa. Sumayin niyo na ang kalipunan ng mga balita at talakayan sa Balansyado. Lagi nating tatandaan kung nais nating masenso sa buhay, manalangin, manalig sa may kapal, gumawa palagi ng mabuti sa kapwa, huwag gagawa ng masama, mabuti lagi para sa paggawa natin ng mabuti, kailanman hindi po ito magbubunga ng masama. At idagdag natin yung tulong sa mga nangangailangan lalo na. Dahil help is wealth. Susunod na po dahil ngayon ay, ano ba ngayon? Huwebes. Makakasama nyo po sa DZRH Usapang Legal, si Atty. Rina Seco, ang kanyang topic, paano ipa-cancel ang adverse claim sa titulo ng lupa. Ano yung adverse claim? Ayun na nga, oo. May iba sigurong, What is that? Baka may ibang sumasaw-saw din. Adverse. Parang, word for tonight, saw-saw. Salamat po, ako si Henry Uri. At ako po si Miss O, Miss Karen Oyo. Bye! Balansyado ay hatid sa inyo na Champion na milyonaryo pa. pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free! Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis